Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong article sa Inquirer.net. Medyo malungkot na balita ito. Bad news for the administration of PBBM, specifically Finance Secretary Recto. May tatlong problema. Una, yung credit rating upgrade. Imbes na pataas na ang credit rating ng Pilipinas, na antala dahil sa corruption. Then, yung economic growth target for this year hindi matutupad dahil sa corruption. And then, next, yung buwis, collection ng buwis for this year hindi maabot, puros dahil sa corruption. Ito, yung article. Recto, corruption probe. Yung investigation sa corruption stalls Philippines trek to A rating. May credit rating bawat bansa, pinakamababa D. Ang inaasam ng Pilipinas, makakuha siya ng A. Wala. Hindi makukuha dahil sa corruption. Ang present rating natin is triple B sa ngayon. Okay. The high-profile corruption scandal over state-funded flood control projects has upended. Naantala. The Philippines bid for an A credit rating this year. Finance Secretary Ralph Recto said, warning that the fallout could hurt economic growth and weigh on the government's fiscal position. Alanganin ang fiscal position ng Pilipinas dahil sa nangyayari ngayon. Yun po ang masamang balita para sa administrasyong ito. Okay, ano pa? Recto told reporters that based on recent discussion with S&P Global Ratings, one of the world's three major credit watchers, the Philippines would likely have secured the elusive A grade this year if not for governance concerns arising from ongoing corruption investigation. Kung wala sana itong pinagmamalaki na 5,000 flood control projects, kung hindi pinagmayabang, baka binigyan na tayo ng A credit rating. Kaya ito na yung nagsasabi na ang gaba dili magsaba. Ano pa? Sabi ni Recto, we met with them, yung S&P. Last week, they were ready to give us a credit rating upgrade. But regret the missed opportunity. Hindi na itinuloy yung A rating sana natin. It's a governance issue. We have to improve on that, and I'm convinced that we will be able to do it. It will take us a few months to finish all that. Oh, galing. Ilang months hanggang matapos ang ICI. Ay, nakita ko na ang script. Ang ICI, palalabasin nila na, anong palabas nila sa ICI? Basta ang script dyan is, walang kasalanan si Romualdez, walang kasalanan si Pangulong Marcos Jr. Yan ang nakikita kong, sa sino lang may kasalanan? Si Saldico lang, and maybe yung mga opposition senators. Will that improve our country's image? I don't know. Okay. So, ulitin ko. Ang rating natin last year is triple B plus. So, magsimula sa D, C, B. Pag naka-B ka, may B minus, may B plus, may triple B plus, mga ganon. So, ang next na sana is A. Minus, tapos A plus, tapos may double A, may triple A. Ang pinakamataas na rating is triple A.
So, yun. Punta naman tayo sa, ano ito? Yung, ito, yung collection sa buwis. Missing that goal could have been fiscal repercussions. Policymakers typically base revenues targets on projected economic growth. Yung economic growth, hindi maabot. Ano ba yung economic growth rating natin Sandali Ang economic growth target is 5.5 to 6.6. Sandali. Ito na. Recto warned that economic growth could fall short of the 5.5 to 6.5% target of the government for 2025 as the widening corruption probe could slow public spending until next year. Mula nung umupo ang Marcos administration, nabantayan ko yan, lahat na isinet nila na economic growth for that year, hindi na-achieve. Lalo na ngayon, yung 5.5 to 6.5, nagsabi na ang Bangko Sentral na hindi kayang abutin yung 5.5. So, I don't know kung ilan, basta pati World Bank naging observation niya na mababa ang economic growth ng Pilipinas for the past 3 years. Okay, ano pa? Yung collection target. Kalagay dito na nahihirapan ang BIR at saka Bureau of Customs sa pag-abot ng collection target. Ito. Recto said both BIR and Bureau of Customs may miss their collection goals this year. The BIR is aiming to raise 3.2 trillion in 2025 while the BOC is targeting 958.7 billion. Hindi na yan makakayanan. Anong ibig sabihin? Yung budget deficit natin lalong lalaki. Anong gagawin? Mangungutang na naman. And by the way, kung tataas ang credit rating natin, example, from triple B maging A, mas madali tayong makautang sana. Ngayon, wala na. To me, mas maganda hindi mag-improve ang rating natin kasi kung mag-improve ang rating, madagdagan lalo ang ating utang. Hindi man masama yung mangutang tayo, basta sana yung inuutang gamitin para sa taong bayan. Paano yung inuutang nila, nilalagay sa bulsa? Kahit wag na lang mangutang. Di ba ganun lang? So, good luck sa administrasyong ito. Sana masolve ninyo ang mga problemang ito na kung hindi dahil sa ginawang korupsyon ng mga aliado ninyo, wala sanang ganitong problema. Kaya salamat mga kaibigan sa inyong pagsunod, subaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako sa tribo para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ang natagaan na Mogyero. Salamat kayo sa mga kwan. Tambang sa salamat kayo. O karon mo na ni ang balay ni Kuya nga dugay na daw ni nga iyang atop. So dagko na gid kaayo ang bulsot. So mo na ni ang iyang balay sinatagaan na Mogyero. So daghan gid kaayo nga buslot. Dako, salamat kayo sa kwan. O karon Kuya, pila na ni ka tuig ang imong balay nga ingani na ang itsura? Pulo na katuig. Napulo na katuig. So buslot na gyud, daghan na gyud og buslot. Buslot na, pulo na katuig ni. Itagaan niyo sin. Kung samang kapobre yun, akong salamat kayo. So, din mi. Salamat sa pagtabang sa sin.
nga nagantos mi sa kalisod. Nga salamat lang kayo karon kay tagaan mi og sin. Inabang sa napulo na katuig pagpuyo namo. Antos mi sa ukalanan. Luoy na kayo among pamilya. Pila day kabuk imong anak ya? Pito. Pito ang imong anak. Aw, unom. Unom. So Tulo ka laki, duha ka babae. so tanan sila ga eskwela ya. Ang kwadra ka na rang duha. Ga eskwela. Ang O unsa na pod nga grade ya? grade 8, grade 4, grade 2. Ang isa kay namin yun naman ang isa. Sige, salamat kayo ya. Salamat kayo. Sa kwan, kalisod kayo.